Tama sir, meron tayo isang Click version 3 na stock ng 2 years. Nakikita naman sa itsura, puro alikabok, pero hindi yan ang pinaka main issue na gagawin natin. Dahil ang issue nito mga sir ay natuyanan lang is overheat, at ito ay hindi na umaandar. Wala na rin susi, pero ipapagawa natin ang susi yan. Tapos yan, tado na 2 years na talagang hindi nagamit yan. Magti 3 years. Tagal. Bubuhay tayo ng patay. Hindi na maandar ito mga sir. Pero ang naging previous na sira nito bago stockin, natuyo ng langis. At karamihan na nagsasabi dito, ayun nga, sigunyal daw yung problema. Pero mas maganda, check muna natin. Baka maaaring connecting rod lang yung problema nito. Ay matutulungan natin si sir na hindi na mapabili ng bagong sigunyal. Dahil kaya kung i-repair yung sigunyal nito mga sir, kung connecting rod lang din naman ang problema nito, kayang-kaya natin gawa ng paraan niyan. Pero yung block nito, obligado, kailangan bago natin na ilalagay bago. Tapos isa rin sa napansin ko, yung fuel tank niya walang gas. Isa rin yan, yung pump baka nagbabadya rin yan. At isa rin yan sa tatrabahuin natin na lilinisan din. Medyo marami tayong gagawin dito, hanggang sa rotor test palitin, hanggang sa shock. Pero ito palo na lang muna yon. Importante mapandar muna natin itong unit na to. Kaya hindi na natin ito pinandar kasi ayaw naman talaga mag-start to. Talagang kailangan natin paghiwalayin to. Doon natin makikita kung ano yung mga kailangan natin palitan. Pero yung sa sigunyal, tulungan na lang natin si sir. Si low budget din si sir. At ayun nga, nagtanong nga sa akin si sir kung may sigunyal ako. Meron naman. Pero mas maganda kung ma-check muna yung unit. Baka mamaya ay connecting rod lang yung problema nito. Bibigyan na lang kita ako para at least makatipid ka kaysa bumili ka ng bagong sigunyal na nagkakalaga ng 6,000. Ay at least yung 6,000 na yun ay mawawala na sa listahan na dapat bibilhin. Yan. Yung mga palatandaan na magti 3 years pala daw ito na stock. Sige, pag-iwalay mo natin. Unahin mo ating makina na ayusin. Ayan mga sana, pag-iwalay natin yung charger sa makina. Ito na yung wawalwalin natin para makita natin kung ano yung mga dapat nating gawin or mga pisa na papalitan. Sige, buksan muna natin yung cover tsaka yung block head water pump. Nawawala yung panggilid yung laman. Ayan dito. Ayun, nakalagay na pala sa isang lagayan. Lagyan mo nga, kumalog mo yung Mayroon? Wala. O sige. Bulto na. Magandang normal lang yan. Dito, normal lang to na may play. Ito, yung ganon, normal yan. Pero yung gantong kalaki, hindi yan ang hindi pwede. Normal yan. Yung sigunyal, ayan, masasabi kong goods yan. Ayan, gagawa natin ng paraan yan. Bawas na yan sa listahan na papalitan kasi yan ang sabi ni sir na may problema daw sigunyal at least wala na yan. Pero yung connecting rod yan, matik yan. Wala malang to. Carbon to. Tsaka overheat siya talaga. Wala yung carbon. Nalusaw. Nalinis ng piston nito to. Bumalik pa.
Buti hindi nakanakaw. Ay! Hoy! Dala! Sige. Siyempre hindi mo lang pang re-reels dito. Yan. Sa cellphone ko. Hindi ko kasi naano yung mga test na Ito yung mga sinyalis talaga na ano, na natuyuan talaga siya. Ayan o, pumitaw. Naghiwalay. Kaya ito, tapon na. Baho. gastos malala. Ito o. At least, ang nasira lang mga sir, yung mismong piston sa block lang. Pinakamahirap kasi dito pag yung crankcase ang nasira. Kasi papahinang tayo, o di kaya bibili tayo ng panibago. Ito ay hindi naman siya kalampag mga sir, hindi ko masabing kalampag to. Talagang magagamit pa natin to. Ang gagawin ko lang dito, itong connecting rod, i-repair natin to. Pero hindi to papalitan to, tapon na yan. Kasi hindi pwedeng ibalik pa uli yan. Bibigyan ko na lang siya, gagawin ko na siya ng panibagong connecting rod. Pero itong parts na to, itong side na to, kukunin ko yan, itatransfer ko sa iba para makagawa ko ng panibagong sigunyal na ibibigay natin sa kanya. Tapos yun, check natin. Kaya nasunog lahat nung mula radiator. Ito yung mga sinyalis na overheating siya. Napabuksan mo na yun dati, hindi ba? Hindi ba? Parang. Sana tama. Aray mo. Tapos ito ang isa rin sa mabigat sa bulsa ito. Yan. Yung may plane ng ganito, yan ang mabigat. Ito. Yan. May problema yan. Okay, tara may short natin tatanggalin para matanggalan natin yung ating sigunyal. Kasi wala nang ibang laman yan kundi sigunyal lang. Saka yung mga mga timing chain. Okay, wala mo na. Yan, sinama natin yung gearing dahil nga mahirap tanggalin yung swing arm, at nung matanggal yung sinasabi kong alanganin. Sabla, wala naman yan. Tapos yung gear, kung brand new ang bibilhin mo nito mga sir, para ka na rin nag top overhaul. Yan bungi-bungi na hawakan mo sa pet. Tapos pati ito maganit to, parang tubig na ata ito. Ito ang mahal mga sir, yung malaki na yan. Tapos sunod natin itong tatanggalin. Medyo sinulit yung buhay ng motor. Kumbaga isang paggawaan talaga. Lahat ng problema dinala niya. Kasi kung brand new yung bibili mo mga sir, halos nag-top overall ka. Yan, sa mga naka-experience kung magkano yung mga nagastos nila, may kalakihan. Durog yung bearing mga sir. Mga bulitas, lagdagan. Wala na rin lang. Durog. Tanggal ang cover, wala nang langis na tumulo. Lahat ng mga nabasag na particles, ayan. Tatay ng yan pamangkin ko yun, nung masok siya dumangkay kasi kaso Matigas ang bulsa. Boss yung nut nito. Nut ng pangit. Sige, tanggalin natin. Yun ang ayusin ko, yung kanyang sigunyal. Tapos bearing ng transmission ay papalitan talaga lahat. Aray mo. Okay, check tayo sa water pump. Hindi maikot. Pagkamitan mo nga ng log nose.
Kaya yung ano to, spray. So, kinamitan na. Oh. Ang tumutunog na. Tapos, may pingas na. Oh. Yan. Kaya na-overheat. Tapos, valvula saka valve guide naman yung check natin. Para ma-finalize natin yung mga dapat papalitan dito sa engine. Sa panlabas naman, hindi ko pa masasagot kasi nga susi, isa rin sa gagawin natin. Yung pump, isa rin sa check din natin. Pero sana hindi na masira yung mga yan para at least hindi na mapagastos ng malaki. Overheat din pala. Oh, overheat na. Water, yung sa radiator, nakaw. Kasama rin niya sa ano, bibili tayo, radiator. Sabagay, may mga nabibiling aftermarket na radiator. Okay naman yung mga yon. Na kasi nakapag-gamit na rin kasi ako ng mga ganun. Kaya kahit pa paano, pwede natin pagtsagaan yun. Yun nga yung gamit ko din dati. Lahat na lang ng problema. Sinalo ng motor. Medyo malaki magagastos nito mga sir. Kasi sa transmission gear lang nagkakahalaga na ng 5 to 6 ata. Mga ganun, di ako sure. Pero base doon sa mga ginawa namin dati na bumili ng isang set hanggang sa mga bearing inabot daw ng 7 plus labor, kaya nga naging 8 daw yung 8.5 ang pagkakasabi sa akin. Medyo lahat ng problema sinalo. Overall. Kaya nga pagka yung mga ganitong itsura mga sir, pag bininta mo talaga, hindi kukunin ng mataas yan, 20, 15, medyo langanin. Kasi papakinabangan lang talaga dyan, papel. Nakikita nyo naman kasi mga sir, kung kukumpitin nyo yung magagastos nito. Signal pa lang 6,000 na. 6,000, tapos 7,000, black seat, 3.5, water pump, 1.6, 1.7, ganyan. Hindi kasi pare-presyo yung presyo eh. Tapos, doon pa, tapos labor, syempre daming gagawin, talagang malaki. Ito na yung last na i-check natin para ma-finalize na natin na masabihan si sir kung ano yung mga pisong papalitan. Kaya pagdating sa overheating mga sir, yan po yung cancer sa motor. Overheating. Pera na lang yung sa mga nag-a-appear yung overheat sa panel. Karamihan doon, minsan kapag sumasabay yung check engine, nagbi-blink, minsan panel lang problema. Hindi lahat na nag-overheat o lumalabas sa panel, makina kaagad ang problema. Kasi magbabase ka dyan, mismong actual, titingin ka sa radiator. Kung may laman ba yan o bumubulwak ba yan, tinitirik ka ba, kasi uusok yan mga sir kapag once na nag-overheat yung makina. Kaya mas mainam na nag-check tayo lagi ng reserve at radiator. Sa cams pa lang, sunog na. Hindi ko lang kung tatagal pa yan. Kita naman, no? Pero magbabase pa rin tayo sa actual. Nilinisan ko muna, tapos check natin ulit. Lagyan ng langis. Hanggat pwede pa naman ay gagamitin natin. Yung isa pang pinoproblema natin, yung valve spring. Kapag once kasi natuyuan yung makina tapos overheating pa, yung spring na yan, na-encounter na rin namin yung spring na yan na nahahati yan sa dalawa. Dahil nga malambot na yan,
hindi na rin safe na gamitin pa. Kung ikukumpara natin na magbabak job ka, siyempre, matik yan. Kaya masisira yung makina. Mura lang naman yan. Kaya isasuggest ko yan na kailangan palitan. Kasi malala yung tama ng makina. Sa valve guide, wala tayong problema. Okay, ayun, nagpapump pa. Tapos walang play. Ganon din sa kabila. Buti nga lang at nung nagsalubong yung piston saka yung valvula, natanggal na doon. Kaya hindi nasira yung valvula. Pero i-regrinding compound natin yan. Yung head ay i-replacing natin yan sa salamin kasi overheating siya. Okay, update ko na lang kayo uli mga sir sa susunod nating video dito mga sir, kasi kausapin ko muna yung may-ari kung ano ba ang kanya dito, kung brand new ba lahat ang ilalagay or basta si sir pa rin ang masusunod. Magsasuggest na lang ako kung ano yung mga karapat-dapat na palitan para hindi maulit na yung mga sumusunod na masisira tulad ng valve spring. Okay na lahat, tapos hindi ka nagpalit ng valve spring, iba na yung ano nyan, yung RPM nyan, maring malambot na, maring mahati na yan, mura lang naman yan, isasabayan natin. Pero yung sigunyal, i-repair natin yan. Tapos yun, yan ang medyo sumabay sa problema ng gear.